walang sasantuhin sa Cabral Files probe. Ayon sa Malacanang, pananagutin ng sino man kung may sapat na ebidensya kahit pa cabinet member ang masangkot. Samantala, agad namang itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang alegasyong iniuugnay siya sa umano'y mahigit 8 bilyong pisong DPWH projects sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Si Creslin Catarong magbabalita. Ipinahayag ng Malacanang na bukas ang pamahalaan sa masusing investigasyon kaugnay ng aligasyong may ilang cabinet members na umano'y may bilyon-bilyong pisong allocables sa pambansang budget ngayong taon base sa tinaguriang Cabral Files. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Pangulo na walang sino man ang dapat makaligtas sa pananagutan kung mapapatunayang sangkot sa irregularidad anuman ang posisyon sa gobyerno. Dagdag pa niya, malinaw ang direktiba ng Pangulo na panagutin ang sinumang mapapatunayang may kinalaman sa manipulasyon ng budget. Nilinaw ng palasyo na nasa kamay na ng mga kinauupulang ahensya tulad ng Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagsisiyasat sa issue. Dagdag pa ng opisyal, maaaring isumite ang mga ebidensya sa Independent Commission for Infrastructure o direktang magsampa ng kaso sa Ombudsman o DOJ. Ang pahayag ni Castro ay tugon sa sinabi ni Senator Panfilo Lacson na may 5 cabinet members na umunoy may bilyon-bilyong pisong alokasyon sa 2025 national budget batay sa Cabral Files. Ayon pa kay Lacson, kabilang umano sa listahan ng isang tinutukoy bilang ES at maging ang dating kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bonoan. Sa kabila ng mga aligasyon, itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagkakadawit ng kanyang pangalan sa tinaguriang Cabral Files. Ayon sa mga paratang, ang inisyal na ES umano ay tumutukol sa kanya at may kaugnayan sa 8.3 bilyong pisong halaga ng mga proyekto ng DPWH sa ilalim ng General Appropriations Act 2025. Sa isang pahayag, sinabi ni Bersamin na siya ay lubos na nabigla at nagalit sa naturang aligasyon. Git ni Bersamin, wala siyang kailanmang hiningi, inendorso, inaprubahan o pinahintulutang anumang proyekto o alokasyon ng budget ng DPWH sa alinmang yugto ng proseso ng pambansang pondo. Dagdag pa niya, hindi rin siya nag-utos kanino man sa loob man o labas ng pamahalaan na gamitin ang kanyang pangalan o ang kanyang dating posisyon para sa anumang layuning o ang kanyang dating posisyon para sa anumang layuning may kaugnayan sa nasabing mga proyekto. Ayon kay Bersamin, ang insidente ay lalong naglalantad ng mga seryosong problema sa proseso ng pagbabudget ng DPWH. Hinimok niya ang masusing pagsusuri sa Cabral Files upang matukoy kung sino ang tunay na nasa likod ng umano'y manipulasyon sa budget. Nanawagan din ang dating opisyal ng palasyo sa lahat ng kinauukulang investigative bodies na bigyang prioridad ang usapi. Sa huli, tiniyak ni Bersamin na handa siyang makipagtulungan sa anumang investigasyong isasagawa ng legislative, administrative o judicial investigation kaugnay ng issue. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catarong, SMNI News.